non-esports fans to watch this film? Ayan, this question is for everyone daw. Well, it's really hard to answer. Kasi, kaya na sinabi nila, Miss Maricel, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kasi, the truth is, kailan na ako naging zillennial eh. Ang naabutan ko po kasi Nintendo, Mario, Crash Bandicoot, mga ganun. At saka, yun, yung mga old games. But I used to be a gamer. In the 1980s, 90s. But while filming, naintindihan ko and I got to meet professional esports players. And apparently, pag nananalo po sila, millionaires. It's actually a profession. It's just not a libangan. So it's parang, yeah, it's a craft. Walang pinagkaiba sa acting or pagiging, yung sa akin lang, huwag nga husgahan and it's just, I'll enjoy this film. Yung sa akin, I'm excited to see the VFX and yun lang. Thank you. So si Tita Boots kasi, may mga apo siya na tinuturuan siya about these gadgets. Siguro Tita Boots, you can share with us from a non-gamer's perspective, paano natin ma-enjoy yung movie kung hindi ka gamer? Siguro ma-enjoy natin ito kahit hindi natin masyadong naiintindihan yung game itself. Sa pamamagitan ng pag-channel natin through, tama nga yung sabi ni Maricel, through the people we love, the members of the family who are into it. And that should give us the initiative to try and understand what the game is all about and why all of these young people are into it. Siguro mabibridge natin yung generation gap, ganon, at may matututunan tayo, di ba? We learn something every day. And isa dun sa the short scenes I had with Donnie na merong nasa screen, talagang hindi ko maintindihan. But with this help, with the explanation of Brian Bruce and our scriptwriter, naisip ko na that this is something that contributes to life. Hindi naman talaga yan violence lang, hindi lang action yan. Merong istorya sa bawat game, Requiem or whatever, at dapat maintindihan natin yun. And we just really have to sustain our interest, and the best reason is so that we can relate more to the young people in our lives, the people we love. Ayan. How about sila Iggy Boy and Johannes? Do you want to answer the question? This is for everyone. Siyempre, kumbaga, sa mga non-gamers, titignan pa lang natin yung cast. Diyan sila Tita Maricel, sila Sir Baron, sila Tita Boots, star-studded na talaga. And for sure, I mean, kahit sa anime nangyayari to, I mean, di ba, isa sa mga top animes ngayon yung Haikyuu. I don't play volleyball, pero I watch Haikyuu. So, kumbaga, magkakaroon tayo ng interest sa isang sport or sa isang genre na wala naman tayong alam, pero dahil maganda yung storya na kinikwento namin dito, sure na sure ako talagang magugustuhan nyo rin kahit wala kayong masyadong idea doon sa isang pinagsasabi namin, bakit namin ginagawa yun. Kumbaga sa story na isulat nila, as in sobrang ganda. Yun nga, I know na mag-enjoy talaga kayo nila. Yun ba? Ako naman, nag-agree ako sa lahat ng sinabi nila. Yun lang. Thank you so much, Johannes. How about si Gold at si Kayla? Ako din halos ganun eh. Same lang din sinabi nila. Pero panoorin niyo itong Gigi kasi yung mga hindi gamers, kailangan din nila ito mapanood kasi sa laro, maraming depende yan eh.
Depende siya sa tao. Kapag pinanood to ng hindi gamers, may chance na magustuhan din nila. I-try lang din nila. Wala namang mawawala. Parang, yun. Sa akin naman, ayun, yung mga non-gamers, makaka-relate kayo sa mga gamers kung bakit sila na-addict sa laro, bakit sila tutok na tutok dito, lalo na yung mga magulang na napapaisip, bakit ba yung anak ko lagi naglalaro? Bakit hindi na lang gumawa ng homework? Kasi makikita nila sa movie na to na, okay, yun pala yung nararamdaman nila. So para sa akin, yung movie kasi na to, magiging yun, outlet nila na parang, ganun pala sila. Kaya yun, para sa akin, yun. Wanted to add something. Statistics sa Pilipinas, 45 million gamers. That's 1 out of 3 Filipinos. So kung hindi natin naintindihan ang mundo nila, diba? Nasaan tayo? Ano yung mundo natin? Our hope was every parent would say, panoorin yung mga pelikula ito para makita yung mundo namin. Because nandiyan po ang mundo nila Maricel sa akin, diba? At gusto rin sana natin yung mga gamers na sabihin natin sa mga magulang, pwede mong panoorin ito para makita nyo sa kanyang gagano. So, 1 out of 3 Filipinos is a gamer. How can we not relate? And why should we not? Isa pa pang punto, hindi kailangan intindihin para tanggapin. Right? I think this is one of the points of this film. You don't have to completely understand to accept each other. And finally, hindi pa po tapos ang pelikula, sabi nga, every day yung mga special effects natin, di ba? But with what I have seen so far as producer, hindi na po tumayo ang balahibo ko tayo sa gaming. Talagang tumulo po ang luha ko dahil sa pamilya. So, it is for both family and for esports backgrounds. Thank you. Meron lang akong gustong idagdag, kay Anthony. Para din sa mga lola, sa mga nanay, sa mga tiya, sa mga nakakatandang kapatid, mensahe po ito. Siguro ang inyong vocabulary ay limited sa GG na ang ibig sabihin ay galunggong. Diba? Mahalaga rin sa buhay natin sa pang-araw-araw. Pero, after this movie, mag-expand po ang inyong vocabulary at mag-expand po ang inyong understanding sa mga kabataan. And we will not be limited to galunggong, but GG as in go gaming. Okay, ayan. Konting icebreaker muna tayo. Persona. Panoorin niyo yung movie para makita niyo. Nalilito na tuloy kami kung director ba si Derek o talagang kasya dito. Pero yan ang dapat nating abangan kasi malaki ang ginampanan dito ng karakter na yan na talagang makikita nyo lang siya lagi sa screen base dun sa ating trailer. Ayan. So, our next question, meron pa bang mga galing na question para sa ating mga cast? Last two, we're down to our last two questions. Okay. Hello po, si Cesar Cotto from Net25. Kay Direct Prime Cruz po. Direct Prime, kailangan po ba kapag mga ganitong tema ng pelikula, yung mismong director, kumbaga yun din yung field of interest niya? Or talagang may background po kayo sa paglalaro rin ng games? Siguro nagkataon lang na may background ako sa gaming. Actually, nung siguro 2010, nag-form ako ng team sa isang game, tapos tinry ko mag-GoPro, hindi lang pinalat. So, dito ako napunta. pero dinaanan ko yun, tinry ko mag-form ng team, amateur team. Kay Caleb, alam namin na gamer ka, talagang super relate ka sa pelikula. Tell something about something about the... yun, yung kapag ginagawa mo yung field of interest mo, doon din sa madali lang ba? Or parang nilalaro mo rin din? Syempre, yun nga, di ba, gamer ako. Tapos sakto gaming din tong movie. Yung mga... Pagka naglalaro kasi ako, so dun sa mismo movie, may mga nagsaswak na excited na, ay, sakto ito yung ginagawa ko sa laro. Ganito yung galaw ng kamay ko. Tapos kapag yung expression ko, kapag ganito yung nangyari sa mismong laro, tapos simultaneously ganun din sa scene. So parang, okay,
click sila, match sila. Ayun po. May mga instances ba o pagkakataon na kumukuha sila ng idea from you, ang production? Yes po, tinanong po kami ng production po kung like mga suggestion as a gamer, kung ano yung mga ginagawa namin, para din po ma-input po sa mismong film. Ayun po. Okay po. And then, kay Ma'am Boots. Ma'am Boots, nung time po na hindi talaga ito yung pelikula nakapasok sa Metro Manila Film Fest, talagang, tas ngayon po, sa tingin niyo po ba ito yung best time or na ito yung i-open naman po nating pelikulang Pilipino for Turkey? Alam po ninyo, lalo na po yung mga kaedad namin, naniniwala po kami dun sa phrase na blessing in disguise. Baka ho, pag dumating dito nakasali, siguro ay merong mga blessings, merong mga advantages yung ipapalabas ito at a different time. Although, as a member of the Execom of Mobile Fund, we really want to congratulate and doff our hat to the MMFF for the successful festival, not only in terms of the blend, the mix of the 10 movies, talagang napakagaling po, at pati yung selection, and most of all, naibalik po nito ang mga tao sa sinihan. And we're very confident that with the momentum na nalilikha ng MMFF, ay ito pong ating pelikula ay it will with the flow, it will ride with the flow and the tide of the MMFF, at it will arouse the curiosity, especially of the younger people, na hindi, walang, doon sa MMFF series, wala talagang anything like this that would have evoke the interest of the young people. So baka mahatak itong mga ito. And hopefully so, because the film is deserving. Yes. My last question po is for Donnie. May nabuo ba na friendship dito sa inyong mga co-gamers mo dun sa pelikula? And after that, na-transit ba siya to your personal life and living na kayo naglalaro na rin as a team? As a team, naging mga... Or competitors? Ay, oo, meron tayo, di ba? This weekend, meron tayo. Pumunta kami sa Predator, League sa Moa Arena. Ayun, first time namin as a team talk on Bad Boys. And syempre, of course, like during the filming of this series, this movie, naging close talaga kami. We really made sure na yung comms namin, syempre, kung paano ba, as in sa start na hindi pa kayo magkakilala, kayo yun, di ba? You have your own way of playing, yung playstyle nyo. Syempre, sa una, pag hindi kayo close, magkakaroon kayo ng mga problema. And we went through that, all of it together. And it's nice because yung iba nakakasama ko rin, like for example, si Iggy Boy ngayon, kasama ko sa Can't Buy Me Love. Tapos si Gold, nakuha ko sa music video. Ayun. Si Johannes, nakasama ko sa basketball yan. Ikaw, hindi pa masyado, pero sa movie, nagkasama tayo and I think nag-bond sa promo din. So, it's nice because nagkikita-kita rin kami. And like you said a while ago, maganda rin kasi syempre si Prime, gamer din siya. As well as our DOP, si Direk Noel Tehanki, gamer din, hardcore gamer. So, wrestler pa. Pero sobrang close kami lahat. And we really felt that during the set kasi kailangan din sa chemistry namin as teammates. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you so much. Ayan. So, this time, baka pwede tayong humingi ng questions kasi meron din tayong kasama ngayon na talaga mga gamers at mga streamers na in-invite natin, of course, kung ano ba yung perspective nila, baka pwede tayong mag-ask ng questions. Ayan, at magpakilala na rin. Hello! Gusto mo yung binigla ko sila? Ayan, pakilala tayo at ano ba yung mga ini-stream natin or laro. Hi, I'm Laika, otherwise known as Likeable, yun yung gamer tag ko, and I do a lot of Valorant content. Actually, kasama ko yung mom ko ngayon. So, ayan. Siguro yung question ko lang is, hirap, ang dami na po kasing natanong eh, pero siguro, ano po masasabi nyo? Na-strengthen po ba yung bond nyo lalo and nagkaroon po kayo ng deeper understanding sa yung pagka-motherhood nyo po sa child nyo through this movie po? Yes, nagkaroon ako ng respect for people who consider gaming as a sport and a career.
Kasi in-explain sa akin ilang moves yung kailangan ng mga top gamers. Parang yung hand movement, ilan ba yun? Ang dami. Kasi pinatry nila ako ng isang game. Tapos nahilo ko, nagkaroon ako ng vertigo. And then na-realize ko, napakabagal pala ng reflexes ko. You know? So, madali kasi mag-judge as a parent. Yun nga yung sinabi ko kanina. We shouldn't judge people. We should try to understand. And instead of telling people what to do, we should ask more questions. And I think that always improves a relationship. May question din po ako for Donnie. Siyempre, first time mong magkaroon ng gamer role. How has this expanded your worldview pagdating sa esports or sa mga tao na hindi mo pa nakakahalubilo in the past? Grabe yung naging view ko ng esports community in general. Grabe yung respeto ko sa inyong mga streamers, cosplayers, esports, yung mga pro. Kasi, syempre, kailangan din yun ng mga coach. Importante yun, di ba? Kasi hindi naman one person lang yun eh. It's a team fight, and I really saw the importance of practice, of training, of discipline, of time management. Kasi syempre marami rin yung mga pinagdadaanan, lahat naman ng tao meron eh. So, it just comes to show that, well, first of all, the Philippines, sobrang talented natin. Ang dami natin magagaling na gamers. Grabe yung mga awards natin internationally. Again, syempre considered na rin talaga siyang sport. And now I really understand why. Because it really involves a lot of your time, a lot of your effort. Hindi siya madali. So, respect to all that you guys do. Ako nakita ko na, well, live nakita ko yung mga, kung paano sila mag-gaming kasi yung mga pro players, marami sila on set. So they actually had a bit of scrimmages. Di ba nakita natin, grabe sila maglaro. Parang hindi sila tao, ang galing, parang mga robot. Sobrang galing ninyo and naging idol ko sila lahat. Kaya ako, entering, I really wanted to make sure na maibigay ko rin ng justice yung player, yung Escape, kasi alam ko na he represents a lot of Filipinos and a lot of people going through the same thing that someday want to make it to the big scene. You know, they want to make it internationally, they want to make it with a team, they want to be sponsored. Malaki din yung sponsors, malaking bagay din yun. So yun, that all came to play, obviously with the help of the Talk on Bad Boys, this cast, si Derek. Sobrang laking tulong nun. Okay, last question for Donnie from me. Na-mention mo sa akin kanina na you're into zombie games, yan. So let's say na magkaroon ng zombie apocalypse. Sino mula sa TikTok Bad Boys rather, ang isasama mo, yung magiging buddy-buddy mo kapag nangyari yun? Sino magiging buddy ko? Sino ba? Dapat lahat. Isa lang. Si Icebox. Si Icebox ang magiging buddy ko. Thank you. Thank you.